Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman tayo sa isang video lesson. Alam ko mga anak na tinatamad na kayo. Actually, pangalawang recording ko na to. At nasira yung una kong recording na 1 oras. So, nung i-export ko na siya, nasira siya. Kaya ito na naman ako sa ikalawang recording. Para din ako naglase ng 2 oras. Ngayon, sa ating klase ngayon, alam ko na marami kayong mga tanong, marami kayong mga sabi niyo siguro na, ano ba yan, sana wala na lang kaming ginagawa, mas okay pa. Sana nga kasi kung tutusin, mas maganda nga yun na wala na tayong gagawin para mas masaya tayo. Kaya lang hindi kasi pwede, mga anak. Dahil kailangan nyo rin din kasi salit at kailangan din po natin na may natututunan tayo kahit paminsan-minsan, no? So, kakanood ko pa lang na, alam ko marami kayong mga excited na kayo sa ating TED Night, pero tapusin muna natin ang ating huling lecture. Okay, so huling lecture na natin yan. So allow me to present this next. Ayan, so yan ang ating lesson. Okay. Una sa lahat, gusto ko sana sagutin muna natin itong mga tanong na ito. Mamaya, sa pagkatapos ng ating lecture, gusto ko sana na sagutin nyo ito sa inyong sariling... Ayan, chinek ko lang, sorry. Chinek ko lang kung talagang nare-record. Baka mamaya hindi na naman no? Una, ano ba yung nakikita mo sa karamihan ng mga manggagawa ngayon? Gusto kong i-express mo, isagutin mo, ano nga ba yung mga nakikita natin? Pwede na mas maganda ba ang buhay nila? Maayos ba yung mga buhay nila? Mayroon ba silang mga problema? Ano ba yung mga observation mo sa kanila? Isa na yun. Ano naman yung kanilang mga karanasan, kahirapan at pinagdadaanan? Baka mayroon kang kwento, sender, no? Baka mayroon kang kwento na nakita mo na mga problema ng mga tao about doon sa ng mga manggagawa. Pangatlo pala, bakit ba may aktivista? Yung aktivista na yan, nalaman ko lang yan noong ako ay high school. Kasi sa aking eskwelahan, which is sa Bulso, may mga nakukwento, pero hindi naman siya totoong-totoo. I mean, hindi ko masabi kung totoo o hindi. Pero may mga nakukwento na mayroon daw mga aktivista. Actually, na-name drop noon, natatag noon yung isang grupo sa SG na hindi siya in-encourage na ipaboto ng mga guro. Kasi nga daw, aktivista. Ito daw yung mga tao na namumundok at kung ano-ano pa man. Kaso, syempre, hindi naman natin masabi kung totoo nga iyon. Mahirap din kasi magsabi na mali sila, tama tayo. Carla Sagasi, ikaw ba to? Pero, isa kasi titingnan natin, bakit nga ba ganoon ang mga aktivista? Ano ba yung kanilang mga pinaglalaban? Kasi meron na tayong mga senador, meron tayong mambabatas. Hindi naman lahat ng mambabatas at mga senador ay masama ang mga intensyon sa atin. Pero, bakit kailangan pang ipaglaban ng mga aktivista? Ano naman din yung kalimitang problema sa hustisya? Kung meron ba tayong problema sa hustisya sa panahon ngayon? Sa mga manggagawa? O in general? Number 6, paano ito ipinararating ng mga tao sa mga nakakataas ng antas ng pamahalaan? Ito yung 6 na tanong na gusto kong sagutin ninyo. Pero sa dulo ng video natin ilalagay kung saan nyo sasagutin. Okay? Now, isa kasi ito kaya ako tinatanong, lahat ng ito ay kasama sa dulaang proletaryo. Ang dulang proletaryo ay isang anyo ng dula na naglalarawan ng buhay at pakikibaka ng mga manggagawa o uri ng mga may hirap sa lipunan. Karaniwan din na ipinakikita sa mga dulang proletaryo ang mga isyu tungkol sa paggawa, kahirapan, pakikibaka, at mga manggagawa at iba pang mga tema kaugnay ng pakikibaka para sa pagbabago sa lipunan. Kilala din dito yung proletaryo yung mga pagiging kritikal at sa kasalukuyang lipunan at sa pagtuguyan ng pagbabago para sa kapakanan ng mga manggagawa.
Kaya marami dito yung mga movie, lalo na nung dekada 70, maraming mga movie na mabibigat, ang bigat-bigat sa puso. Kasi makikita mo na may mga pinapatay, may mga hindi tamang hustisya, may mga, yung mga bida ay gusto lamang nilang magtrabaho ng matino, pero ang baba ng pasahod, na parang hindi na siya nagiging makatao. Tapos, ang dami pang nangyayari sa buhay nila, at lagi pa silang pinag-iinitan ng mga boss nila at ng ibang tao. Ngayon, ang mga halimbawa ng mga dulang proletaryo ay ang Kimpig Negro, The Man Who Looked Like Rizal, ni Jose Garcia Villa, The World is an Apple, ni Alberto Florentino, Three Generation ni Nick Joaquin, at yung kay Elias at Salome. Ngayon, I suggest na alamin ninyo yung kwento nito. Kasi baka lumabas ito sa inyong let. Dahil pag pinasok na sa proletaryo. Okay, so hanapin nyo. Kaya, isa sa gagawin ninyo na activity ay babasahin nyo yung 5 kwentong ito. Joke lang. Isa lang. Mamili kayo ng isa na gusto nyong basahin. Mamili kayo ng isa na babasahin ninyo. At sa isa sa mga activity ninyo sa finals ay about dito. Okay? So, tandaan, mamili kayo ng babasahin ninyo, di isa sa mga ito, at magiging activity nyo yan sa final exam. So, kahit isa lang, so may pagagawa akong activity sa inyo sa final exam. Now, may mga traditional na anyo ng dula. Ang mga traditional na anyo ng dula, ang mga unang dulang Filipino ay patula. Kung makikita rin naman natin na lahat naman to patula nga, diba? Lahat ng mga nakikita nyong literature, puro patula yun. Kasi nung dumating din naman ang Kastila, ay may nadatna na silang dulang ginaganap sa iba't ibang pagkakataon. Ang mga ito'y ginaganap na kaugnay ng mga seremonya sa pananampalataya at pagpapangaral sa kani-kanilang mga pinuno at bayani. Tinatanghal ito sa mga liwasan ng bayan, sa malawak na looban, sa mga damuhan at sa tahanan ng maharlika, sa tabing ilog o sa may dalanginan. Ngayon kasi 'di ba, kung mapapansin natin, dahil mayroon na tayong mga gadgets, pag tayo ay nagkakaroon ng mga salo-salo, more on gadgets na tayo. Ang pinakaginagawa na lang natin ay mag-karaoke. Yun na lang hinanira sa atin. So, manunod tayo ng TV together, magmunod ng movies, and sort of, ganun, kahit na may kasamang matanda. Pero dati, kung mapapansin nyo rin nung bata kayo, parang lagi sinasabi, oh anak, kumanta ka para sa kanila. O anak, sumayaw ka. Pakita mo yung sayaw na sinayaw mo sa klase mo. May mga ganoon. Pero ngayon kasi, meron pa din naman, pero pailan-ilan lang. Like, pakiko dyan. Magnunood na lang ako ng movie. May mga ganon. Kaya lang, dati kasi, wala naman kasi nga na mga ganong bagay. Kaya, uso talaga na ang mga maharlika, may tutugtog ng piano. Kaya, siguro sa mga matataas pa din ang ganun nga ay, nagtumutugtog pa din sila ng mga piano and so on. No? Pinagpe-perform sila, baka mayroong mga ganon. Pero hindi lahat. Mga karaniwang paksa ng mga katutubong dula ay pag-ibig, pakikidigma, alamat, anito o Diyos, ng mga katutubong Pilipino. Pagbubunyi sa pagtatagumpay ng mandirigma, sa laban, at sa alaala ng mga yumao. Ang mga pagtatanghal nito ay sinasabayan ng awit at sayaw. Mga halimbawa ng mga unang dula ay mga sumuso. Makikita natin, yung mga dula din nito ay yun yung mga karaniwang buhay noon sa panahon ng mga katutubong Pilipino. Kanilang mga paglalaban sa buhay at lahat-lahat na. Ngayon, mayroon tayong Watang Orang at Wayang Purwa. Ito yung mga Bisaya. Ito yung isang dula ng pananampalataya. Ang usapan ay patula at may kasamang awit at sayaw. Inilalarawan dito sa dulang ito ang kapangyarihan ng kanilang bathala sa pagpaparusa. Meron din tayo na para sa mga kapatid nating Muslim sa Hulo at Lanao. Ang itawag sa kanilang mga dula ay Ebayoka, Embayoka at Sayatan. Ito ay isang dulang pagtatalo ng kahawig din siya ng balagtasan ng mga Tagalog.
Pero karaniwan ay isang lalaki at isang babae lamang ang nagsisiganap. Hanggang ngayon, pinapalabas pa ang dulang ito sa Mindanao. Ang sayata naman ay isang dulang may awitin at tulang sayawan. Ngayon, pag sinerch niyo yung dalawang ito, yung nauna, which is etong Watang Orang at Wayang Purwa at saka Embayok at Sayatan, medyo Indonesia yung lalabas kasi halos magkapatid din ng ating lengguwahe ng mga Muslim sa Indonesia dahil dati sila ay magkatlapit. Ang bulong naman ay maaari ding isama sa uri ng dula sapagkat ito ay may dialogo. Ang dula ay hindi lamang tinatanghal kundi ito ay talagang ginaganap sa tunay na buhay na kaugnay ng pananampalataya, pamahiin, paniniwala at panggagamot. Siguro may thin line din na nauso din sa atin na sa pagpapagamot meron tayong mga binubulong. Meron nga tayong nauso na pelikula ni Vong Navarro Revilla to. Ni Vong Navarro na bulong. Na bumulong siya sa patay. So may mga ganun ako may gusto ka daw na mangyari sa buhay, bumulong ka daw sa patay. Pero dapat daw fresh pa yung patay as in sa morgue. Pero, hindi lang naman doon ang bulong. May mga pamahiin kasi tayo at paniniwala din. Mayroon nga pinag-uusapan namin ng nanay ko kanina. Sabi niya, alam mo Eka, may mga nababasa ko sa Facebook. Diba namatay na si Nora Honor tsaka si Pilita Corrales. Kawawa naman daw si Janine. Sabi siguro Eka, kaya nagsimatayan yung sunod-sunod dahil hindi sila naniniwala sa mga pamahiin daw. Siguro naligo sila ng naligo. Kaya daw nagdire-diretso na at naubos yung pamilya. So, syempre may mga ganung superstitious beliefs pa din until now, no? So, meron din tayong bikal at balak. Ang bikal ay maaaring awitin ng dalawang babae o dalawang lalaki. Ang mga awit ay magkahiwalay na nakaupo sa magkabilang panig ng silid habang nasa gitna ang mga manonood. Sa mga berso ng awit ay nagtatalo ang dalawa at hinahalungkat ang mga kasiraan o kapangitan sa bawat isa. Sa ganitong pagkakataon, lalong nagiinit ang pagtatalo dahil ang manod ay may kanya-kanyang kakampi. Para din siyang kung mapapansin nyo, paawit siya, pero para din nagpi-flip top, diba? So, nakakatuwa at nakakalungkot din na yung flip top, ginagawa nilang parang negative, na parang inaano nila, naku, puro gangster lang yan, at ang pangit ng tingin nila. Pero sa totoo lang, ang flip top, nandidinig ko, talagang rhyming lahat. At saka maganda yung ginagawa doon na, although, syempre, kapangitan, pero hindi nga lang sila nakasuot ng mga magagarang damit, pero maganda din naman ang mga sinasabi nila. I mean, hindi sa isa't isa, pero matalino yung pagkakagawa nila ng kanilang mga pyesa. Ang balak naman ay ang pagsusuyuan ng isang dalaga at binata sa pamamagitan ng awit na umiindayog at matalinhaga. May mga pagkakataong gumagamit ang dalawa ng kudyapi. Sa pamamagitan ng tugtugi ng kudyapi ay napaparating nila ang kanilang mga niloloob at damdamin. Meron din tayong dalot. Sa mga Ilocano, ito'y awit ng pag-ibig. Ang lalaki ay tutula at nagpapahayag ng pag-ibig. At ito'y sasagutin naman ng babae ng patularin. Pagkatapos ay aawitin nila ang tula sa saliw ng kutibeng, gitara ito ng mga Ilocano. Ito ay tinatanghal kapag may binyag, kasalan o handaan. Habang nag-aawitan ng mga dalaga at pinata ay pinapasa ang uwasi, ito ay isang uri ng alak. Kapag ang babae tinanggap ng pag-ibig na binuhulog o ihahayag at itatakda ng mga magulang din sa mga kasal. Ang pagbabayo ng palay ay mahalagang bahagi habang itinatakda ang kasal. Ito ay ginagawa sa saliw ng awit ng pamulinawin habang ang mga tao'y nagsasayawan. Gayon din ang pagbibigay ng datos o dowry ay bahagi din po ito ng kasayan. So ito ay ginagamit nila sa ang sayaw ng mga dalot ay awit ng pag-ibig. Ang dung-aw-ang naman ay tradisyon ng mga Ilocano din. Ay isa sa tulang panambitan na binibigkas sa piling ng bangkay ng anak. So kung kanina mayroon tayo na para sa pag-iibig, para sa pagliligawan, at masasabi na rin natin para sa pamamanhikan, mayroon din tayo sa mga
ng mga namatay. So, ang berso ay nagsasalaysay ng paghihinagpis ng naulila at paghingi ng kapatawaran sa nagawang kasalanan o pagkakamali sa mga namatay. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng dungaw na sipi sa aklat ni Natividad. Ako'y kaawaan o aking kapatid, ako'y kaawaan o aking asawa, ikaw ay namatay, aking kapatid, ikaw ay namatay o aking asawa. Ano nga natira't sa akin naiwan sa abang buhay? Wala akong walang kapalaran, ang lahat sa akin ay nakalilimot, pagkat parang sanggol sa iyo umiirog ang mga mata ko, pugto sa luha, ang abang puso ko pabad sa luha. So, kasama yan. Mayroon din tayo tinatawag na hugas kalawang. Ito naman ay isang tradisyon ng mga tiga-gitnang Luzon. Isinasagawa ito sa pagkaraan ng pagtatanim ng palay. Ang mga magsasaka ay gumawa ng damara o sa tumana o sa taniman. Naghahandog ng premyo ang may-ari ng lupa para sa pinakamabilis magtanim. Pagtapos ng pagtatanim, sila ay naguhugas ng kamay at susundan ito ng kainan at magkakasayahan habang nagkakantahan, nagsasayawan, nagkukwentuhan at nagtutuksuhan. Ang hugas kalawang ay nagtataglay rin ng mimesis sapagkat gumaganap dito ay ang mga magsasaka at may-ari ng lupa. Mayroon din tayong daling-daling. Ang daling-daling ay isang tradisyonal na anyo ng dula ng mga tausug sa sulok. Nangangahulugan ng daling-daling na mahal ko. Ayan. Kasi ang isang daling-daling ay ritual na nag-aanyaya sa mga manonood na umawit habang ang magsing-irog ay sumasayaw. Ang lalaki at babae nagliligawan sa pamamagitan ng pag-awit ng kanilang mga nilaloob. Kadalasan ang mga manonood ay kumakanta rin na may himig na panunodyo. So medyo parang dito sa daling-daling ay na pinapalibutan nila yung dalaw. Mas lalo nilang pinakikilig at kaya may pinanunodyo nila upang mas lalong ma-inlove sa isa't isa ang dalawang nagliligawan. Mayroon din tayong tinatawag na komedya. So ito po yung mga tradisyonal na anyo ng dula. Balikan natin ha. Ang una ay watang orang o wayang purwa, embayoka at sayatan, bulong, bikal at balak, dalot, dungawang, hugas kalawang, at daling-daling. Ngayon naman, mayroon din tayong tinatawag na komedya, ang pabansang dulaan. So, akala natin minsan na ang komedya ay nakakatawa, pero hindi po. Ito ay isang anyong pampanitikan at pantanghalan sa Pilipinas. Ay unang naitala noon pa noong 1598 sa Cebu. Inilathala ito ng Heswitang si Fray Vicente Puche sa wikang Latin bilang parangal sa bagong obispo ng Cebu. Sumunod dito ang komedya ay isang sinadula sa wikang Katutubo tulad ng nasa Bohol noong 1609 tungkol sa martiryo ni Santa Barbara na nagdulot ng pagbabalik loob ng mga manonood sa pananampalataya na Kristiyano. Ito din po ay pinabuluan ng saliksik ng mga komedya ay laging tungkol sa digmaang Kristiyano-Muslim. Bagaman, naging tanyag ang Moro-Moro lalo na ang dula ni Padre Jeronimo Perez tungkol sa kampanya ni Gobernador Corsuera laban kay Sultan Kudarat. Ang mga pagtatangal ay hindi lang ito limitado na tunggalian. Umusbong din ang komedya may temang relihiyoso o labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan kagaya din nung sa Iligan. So usually sa mga komedya, mayroon bukod sa relihiyon, mayroon tong about sa kabutihan at kasamaan. Magkaiba naman yung trahedya, no? Nagpatuloy ang pagtatanghal ng komedya sa mga lalawigan kahit bumagsak ang kasikatan nito sa Kamaynilaan sa pagdating ng sarswela ng mga Amerikano. Tinawag itong linambay, sinakulo, tibag, arakyo, panuluyan. Pero depende siya sa tema ng rehiyon. Depende din siya sa panahon. Ginamit din ito sa subversibong paraan gaya ng
Kahapon, Ngayon at Bukas ni Tolentino at Orozman at Zafira ni Balagtas. So yun po yung mga pagtatanghal ng komedya. Naging mahalagang bahagi ng komedya po ang pagtulang dialogo. Musika, karaniwang pasadoble, may sayaw, may makulay na kasuotan. Ito ay nagpapakita ng likas na malikhaing talento ng mga Pinoy sa pagsasanib ng kolonyal na anyo sa katutubong sining. Isa po dito ang Sarsuela. Ito ay nagsilbing tambuli ng prosa at sumikat dahil sa musikang kontemporaryong paksa. Ngunit may tanong sa lawak ng katotohanang Filipino ng mga dulang ito. Nakaiwas ba ito sa realidad ng pananakop ng mga Amerikano? Gaya ng komedya, may kakulangan sa pagtatalakay po ang Sarsuela bilang malikhaing sining at kinakailangan pa ng masusing pagsusuri upang matukoy ang tunay na pambansang teatro ng Pilipinas. So mahalaga kasi itong proseso talaga. Ngayon, panoorin natin ang sample ng Sarsuela. So tingnan natin sa ating YouTube video. Ayan. Walang lahi, walang kredo, walang relihiyon, ang tunay na henyo. Ispolyarium at sasampulan ng ginabulkang sasabog ang tunay na kahulugan nito. Okay, so balikan natin. Ganda ng tanong, ano? Ikaw ba'y lunatiko? Ikaw ba'y lunatiko? Ano nga ba yung sagot? Ito naman din ang mga terminong ginagamit sa teatro at dulaan. Ito ay, unang-una sa lahat, mayroon tayong ACT. Ito ay ang mga malalaking pagkakahati sa dula. Tandaan natin na hindi natin lahat may encounter to. May mga ilan tayo na mga nadinig na, may mga ilan din naman na parang hindi, yung mga totoong nandoon lang sa dula nila magagamit yun. Siyempre, at saka may mga posibilidad din na mayroon silang iba pang tawa. Pro naman, itong pangalang ibinibigay sa bahagi ng entablado, ito ay bahagi sa gilid ng auditorium. ASM or Assistant Stage Manager. Meron tayong backstage, ito ay pinagtutungkulan sa likod ng entablado kung saan hindi nakikita ang mga manonood ng aktor at tula. Minsan, ginagawa ito na dressing room. Minsan na nandoon yung mga props, doon sila nakalagay lahat sa backstage. Blackout ito ang sandali ng pagtatanghal na patay lahat ng ilaw sa entablado. So usually, pag mayroon tayong pagtatanghal, ididilim lahat. Dito kasi makakaayos
It's either may papalitan silang konti doon sa drop or may mga i-arrange na yung mga actors and actresses, medyo pupunta sila doon para pagbukas ng ilaw, sila agad ang pupunta sa inyo. Meron din tayong tinatawag na blocks. Ito ang terminong ginagamit sa damit ng mga crew habang nagtatanghal. Meron tayong blocking. Ito ay proseso ng pagsasaayos ng mga galaw ng artista kasi hindi na pwedeng natatakpan ng isa't isa, lalo na ng mga audiences. No? Box office naman, ito ay unahan ng house na kung saan maaaring makabili ng ticket sa panonood ng mga manonood. Meron tayong tinatawag na box set, silid na may 3 dingding na kung saan ang pang-4 na haligi ay tinatanggal. Meron din tayo na okay, so medyo nagkaroon ako ng technical problem ulit. Wait lang. Ayan. Balik sila. Sorry. Balik sila. Sorry for a while. Ayan. Meron tayong tinatawag na okay. So, meron tayong tinatawag na flat, isang parihabang frame na nababalutan ng tela o plywood. Ginagamit ito sa produksyon ng isa dula na ginagamit sa iba't ibang pagtatanghal. Meron din tayong fourth wall, isang imahinasyong haligi o dingding sa dula na titang lupang makakapanood ang mga manood ng galaw ng isang silid. Meron tayong front house. Okay, so meron din tayong meron tayong bump-in, proseso ng paghahanda sa teatro sa isang partikular na produksyon. Call, ito naman yung tawagin ng lahat ng meron saan tayong tinatawag dito bisa na call time. Ayan, na dapat ganitong oras ay okay ka na. Sa pagkakaalam ko, mas mabigat ang call time. Dito siguro may mga iba sa inyo na sabi nyo nga, may mga hindi pwedeng malate. Lalo na doon sa mga talagang nagpa-practice na sila ng dahil bayad ang bawat oras ng isa't isa. Casting, ito ay proseso ng pagpili ng mga artista. Nalala ko isa sa paborito kong casting ay yung sa Harry Potter. Although hindi siya dula, pero isa kasi siya sa sobrang sikat na libro ng mga panahon na yon. At nung sa Harry Potter kasi, sabi nila napakadaling i-cast ni Ron at saka ni Hermione. Dahil si Hermione, alam na alam niya, para talaga siyang si Hermione. Pero si Harry Potter, ang tagal nilang hinahanap. Pero nagulat sila, nakita na lang nila bigla si Harry. Isang boom, ito si Harry Potter. Parang may ganon. Company naman, ito ay pinatutungkol sa lahat ng may kinalaman sa dula mula sa crew at ang mga ibang tao pa na may ginagampanan sa pagtatanghal. Yung isang buo, as in everyone nakasama doon, kahit yung mga hindi mo napanood. So, meron tayong tinatawag na curtain call. Ito ay paglabas ng mga aktor at magbibigay ng bow sa entablado. So, pagkatapos nilang mag-perform, at lalabas sila isa't isa at maghahay at magbabaw. Downstage ay patungkol sa isang bahagi ng entablado na malapit sa mga manonood. Meron tayong cue. Ito ay terminong ginagamit ng stage manager na kung isang direktiba o utos na ginagamit sa mga tao sa technical kabilang ng tao sa lights and sounds. So, usually ito yung parang on cue. Kung meron nakikita natin sa camera, action, para gano'n. Pero syempre, iba ang cue sa mga wala namang camera at hindi nila pwedeng sabihin action, di ba? Meron lang silang entry. Parang gano'n, di ba? So, everybody knows na yan. Dress rehearsal is minsan may mga gamit silang mga damit na mahirap isuot. So, sinusuot na nila, lalo na yung mga sapatos, binibreak in na nila para matansya nila yung kanilang mga galaw at ma-practice. So, dress rehearsal ang tawag dyan. Green room, ito naman ay isang natatanging silid na kung saan maaring mag-unwind ang mga aktor. So, kung mahaba pa at malaki naman ang spasyo, meron pang green room bukod pa sa backstage. House, ito rin ay tinatawag na auditorium. Interval, ito ay saglit na pagitan ng mga pagtatanghal. Matinee, ito ay nagtatanggal sa umaga o sa hapon maliban sa panggabing pagtatanghal. So, may preset din tayo, terminong ginagamit upang ilarawan ang pagsasaayos ng mga ilaw. Meron tayong proscenium arch.
So, kung makikita ninyo, sa mga dula, sa mga playhouse talaga, mayroon siyang paano ng arko. Yun. Yung proscenium arch. Yun. Run, ibig sabihin yung buong haba. Ano ba yung run time niyan? Okay, so 2 hours. Kasi ganun. Hindi siya kagaya nung, hindi siya pwede na, kahit sa hindi siya movie, hindi siya pwedeng lumagpas doon. Yun talaga yun, di ba? Okay, so stage left, stage right. So, lugar lang yon doon. May technical rehearsal. Kung kanina may dress rehearsal, may technical rehearsal tayo. Theater in the round, ito ay isang forma ng teatro kung saan ang manonood ay nasa paligid na pagtatanghal. At meron tayong upstage, ito ay pagnakaw ng isang aktor sa isang aktor ng atensyon ng manood na entablado. Minsan, ang upstage ay kunwari si secondary character. Di ba parang ginagamit natin to pag kunwari nasasapawan. Hindi siya nasasapawan in a very bad sense. Pero sobrang galing lang talaga nitong actor na to na yung atensyon na pupunta na sa kanya. Minsan ganon. Wings, espasyo sa gilid ng entablado kung saan naghihintay ang aktor upang paghandaan ang kanyang pagpasok. Meron din tayong tinatawag na on stage, off stage. So, on stage, lahat ng nakikitang bagay. Off stage, lahat ng hindi nakikita. Center stage, yung pinakagitnang bahagi ng entablado. Ngayon, tapos na tayo doon sa mga parts ng mga stage. Ngayon na tayo sa mga dulang pangkaularan ng pamahalaan. Ang mga dulang pangkaularan ay dula ito sa panahon ng bagong lipunan, ay pumapaksa sa mga pag-uunlad ng kabuhayan, sa pagpaplano ng pamilya at sa kasama ng mga ipinagbabawal na gamot. Nanguna sa kilusang ito ang mga pagtatanghal ng mga dula-dulaan ay ang YCAP na ang paralan ng iba sa samahan ng panitikan. Inayos ang Metropolitan Theater at ito ay pinagtanghalan ng bagong dula. Ang unang dulang itinanghal doon ay isang munting alamat ng kabataang barangay na pinangungunahan ni Amy Marcos, anak ng dating Pangulong Marcos. Itinanghal din dito ang Portrait of the Artist as a Filipino na pinamahalaan ni Bert Avellana. Sa loob ng 100 taon, ang mga klase at walang humpay na paghingi ng oras ng pag-ensayo ay hindi nakakapigil. Dahil nagkaroon din tayo ng mga iba't ibang eskwelahan na naging kilala sa pagtatanghal. Meron ditong noong 1977 sa UST, Teatro Tomasino. Meron din tayo noong 1976 na mas nauna ng 1 taon, ang Dulaang UP, founded siya noong 1976. Mayroon tayo na mas bata pa, 1974, mula sa Mindanao State University, Marawi City, Sining Cambayoca. At alam nyo ba, ito yung isa sa pangarap ko sa atin na magkaroon ang Meneses ng isang theater production, theater arts na group. Kasi ito talaga yung parang kakaiba siya, hindi siya basta-basta. Meron tayo sa main campus nito, pero hindi naman kasi natin na, hindi naman lahat ay nagiging parte nito. Okay? So, meron tayong mga dulang pamayanan. So, ang mga dulang pamayanan ay dulang panlansangan, kung saan ang bawat tao ay kasangkot at nakikisa. Ayon nga kay Arrogante, 1991, ang dula ay isang pampanitikang panggagaya sa buhay na ipinamala sa tanghalan. So, ito ay nagbibigay ng ng mga katangian na umiiral sa buhay ng tao. Tingnan natin kung ano-ano yung mga yon. Mayroon tayong panunuluyan. So, tingnan natin kung ano nga ba yung panunuluyan. Siguro pamilyar na kayo dito dun sa mga ilan. Ito yon. Ayan. So, makikita natin, panunuluyan ay ginagaya nila kung paano naghanap ang Birheng Maria at si Jose nang pwede nilang puntahan para idun isilang si Kristo. Usually, ginagawa to sa simbahan at ang mga youth ang gumagawa nito.
Okay? Tama na siguro yan. Okay. So, isang sample lang yun. Pero may mga iba. So, ang panuluyan ay isang prosesyon na ginaganap tuwing bisperas ng Pasko. Isinasadula rito ang paghahanap ng bahay na matutuluyan ng mahal na birhen sa kanyang papanganak. Paawit ang dulang ito, kaya ang gumaganap na Birheng Maria at San Jose ay kailangang may magandang tinig. It's either sa youth ito kinukuha or minsan sa mga choir. Ang prosesyon ay daraan sa iba't ibang lansangan na nagbabahay-bahay ng mga bahay na may palamuti. Sa mga bahay na ito, mananapatan ang mahal na Birhen at San Jose, ngunit sila'y tatanggihan at di patutuloyin. Pero itong panunuluyan na ito ay, although ginagawa siya, pero madalas na sa simbahan na lang siya ginagawa. Parang, tawag dito, hindi ko sure kung sa 24 siya or 23, parang may araw siya na panunuluyan. Mayroon din tayong Moriones or Morion. Ito ay tinuturing na pinakamabisang pang-akit sa mga turista. Ito ay ginaganap sa Marinduque. Tunghayan natin ang 100 taong pagdiriwang nito na ginagawa sa bayan ng Marinduque. So, ayan na. Pwede natin tatapusin ito, don't worry, para lang makita niyo. Sa ipang-video sa buwan, ang binunod ay nakakala ang mga taga ito. Ayan. So, usually to, sa mga nakikita natin na yan, ay inaano natin yan, tawag dito? Sa lansangan lang talaga siya. Sa plaza. Kailangan mapigil ang kanyang pipig sa pagkakalap ng mga palitang yan. Diba? Ang sarap. Sa huling araw na yun, ng pamilinis kay Lamino, minsan pa... Para din to sa Bulacan-Bulacan yung dakip. Kaya lang hindi siya yung talagang hinahampas-hampas. Okay. Alright. So, number 3, ang salubong. Honestly, ito ay isa sa... Mayroon kaming poon ng salubong. Sa salubong, ang sa amin ay si Jesus, Three Kings. Ayan. Ay, Three Kings tuloy. Si, ano yun? Salubong. Pagkabuhay, ayun. Ang, ano namin, nung araw pa, meron kasi kaming chapel sa bakuran ng aking father's side. Tapos meron kaming pagkabuhay doon na tuwing alas 5 or alas 4 ng madaling araw, talagang ginagayak namin siya at itinutulak namin papunta doon sa simbahan. And ginagawa namin to taon-taon at nagiging panata na rin namin ito. So, ito ang example ng salubong. Ayan. So, makikita natin. Pero hindi ganyan yung tugtog na na. So, isa yan sa pangarap ko ng araw na ibitin. Pero hindi ganyan yung tunog sa amin eh. Sa Nueva Ecija, siguro sa iba din, parang mayroon silang parang may sinasabi sila na parang huwag kang malungkot, Maria, bayan! sorry. Tayo po ay meron ng bagong Santo Papa, si Pope Francis. Ang dating Throwback pala arsibi- to. Sorry po, ayan. Magulat kami bagong Santo Papa. Ano siya ha? Back news siya. Okay, so ayan. Mayroon din tayong tibag. Sa dulang ito, hinahanap ni Reyna Elena at Prinsipe Constantino ang krus na pinagpakuan kay Kristo. So, tuwing buwan ng Mayo, ginaganap ang dulang ito sa Bulacan, Nueva Ecija, Bataan at Rizal. Sa dulang ito ay nagtatayo ng mga bundok-bundokan sa paligid ng simbahan. Sa kalalabas ang prosesyon na kasama si Reyna Elena, Constantino at mga kawal.
Titibagin ng mga bundok at huling bundok matatagpuan ng krus na nahahanap. Pagkatapos ay dadali nila ang krus sa simbahan. At ang pinaka nakakatuwa at pinaka-paborito niyo sa lahat ay ang Santa Cruzan. Ito ay dulang panlansangan na may temang panrelihiyon. Honestly, nung na-try kong maging parte ng Santa Cruzan nung ako ay high school, ay naging Reyna Emperatriz ako. So, ang ginagawa namin, naglakad kami, doon ako sa Kalumpit, sa may Gugo. Yun, so, sobrang haba. Kaya lang, alam nyo na, madaldal ang inyong guro. Nalaglag talaga ng napakadaming beses. Siguro mga 4 na beses nalaglag yung corona na sampagita. So, tagibang na talaga siya. Humantong sa sinabi ng pinsan ko, ate, ako na maghahawak. Sige na, ate. Naawa ako sa corona. No, yun. So, nung isa, lalagay ko na kay Mama Mary. Kasi ganun yun, di ba? Hawak-hawak ko yung corona, tapos ilalagay mo kay Mama Mary. Ayun, sa harap ng mga madlang person, nahulog ko ulit mula sa ulo ni Mama Mary, nahulog ang corona. Pinatong ko ulit. So, iba pala yung feeling pag nagsigaw nito. Hi! Parang gano'n. So, yun ang Santa Cruzan. So, sana po natuwa kayo sa ating discussion. At ito na nga, sagutin ang mga sumusunod. Pero, hindi sa FB page. Gusto ko sagutin nyo ang ating mga katanungan, ang 6 na tanong ko sa YouTube. At hanggang 23 ng May ako tatanggap. So, pakilagay na lang ang inyong pangalan at, hindi, wag nyo nang ilagay yung pangalan nyo kasi baka mamaya, di ba, mayroong, kunwari baka mamaya may dami account kayo, okay lang. Lagay nyo na lang ang inyong student number at i-comment niyo ang sagot sa 6 na tanong ko. Yun lamang at maraming salamat. Ciao!